una sa lahat, ganyan na lang ang hinagpis ng babae na yan nang makita ang bangkay ng kanyang asawa sa parking lot sa Cotabato City. Ang biktima, isa palang pulis. 10 beses siyang pinagbabaril. Kasama pa ng biktima ang kanyang pamilya nang mangyari ang krimen. Ang iba pang detalye sa krimeng yan, abangan maya-maya lang. Ngayong ikalawang araw ng Disyembre taong 2024, Vice President Sara Duterte sinampahan na ng impeachment complaint sa Kamara. Uusad ba yan kahit kontra si Pangulong Bongbong Marcos? Aktres na si Neri Naig Miranda, hindi kinaya ang siksikang kulungan sa Pasay na ospital. Rufa May Quinto na nadadawit sa kaso ni Neri, pumalag. Panibagong pangharas. Mga Pilipinong mangingisda binuntutan ng helicopter ng China. Attack submarine ng Russia na ispatan sa ating exclusive economic zone. Nakakabahala raw yan, sabi mismo ng Pangulo. Mag-asawa nabagsakan ng gumuhong riprap sa Cebu City. Isa sa kanila, patay. Habang sa Bicol, 3 patay matapos anurin ng baha. 2 bagyo nagbabadya ngayong buwan. Magiging maulan ba sa Pasko? Mahigit 30 na lason ng kinain nilang pawikan sa Maguindanao del Norte. 3 patay. Anthony Jennings inaming hiwalay na sa kanyang non-showbiz girlfriend. Habang si Sue Ramirez, meron ding inamin tungkol sa kanila ni Dominic Roque. Formal nang inihain sa Kamara ang unang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung ang endorser ng reklamo na Akbayan Party List ang tatanungin, malakas daw ang mga ebidensya nila laban sa bise. Pero tingin ng ilang mambabatas, gahol na sila sa oras, kaya mukhang malabo rin daw umusad ang impeachment sa Kamara. At live mula sa Batas sa Pambansa, nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Marian, ano-ano mga grounds ng impeachment na final kanina? Jiggy, mag-aalas 3 nga ngayong hapon nang dumating dito sa Kamara yung Akbayan Party List kasama nga yung iba pang mga civic organizations para maghain itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero bandang 4:30 p.m. pa nga yan na-receive ni Secretary General Reginald Velasco. At ito na nga yung kauna-unahang impeachment complaint laban kay VP Sara. Kasama ang ilang kaanak ng mga biktima ng war on drugs, Akbayan, Magdalo, Mamamayang Liberal, Tindig Pilipinas at iba pang sectoral groups, formal nang inihain sa Kamara kanina ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kasama sa nag-file si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na siyang nag-endorso ng reklamo at si dating Senator Laila De Lima na tumayong spokesperson ng grupo. Out of the 6 grounds for impeachment laid down in the Constitution, 5 po yung grounds. Culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, betrayal of public trust, and other high crimes. So ang wala lang na ground for impeachment is treason. So majority of the grounds are present. Inihain ang impeachment complaint 1 linggo matapos pagbantaan ni VP Sara na ipapapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sentro rin siya ng investigasyon ng Kamara dahil sa higit 600 milyong pisong confidential funds na ginastos ni VP Sara sa OVP at DepEd. Ang lahat ng yan kasama raw sa 24 na articles of impeachment na inilakip sa reklamo laban sa bise. Una nang sinabi ng Pangulo na hindi na dapat pag-aksayahan ng panahon ang impeachment sa bise. Pero sa pahayag ng Office of the House Secretary General kanina, kinumpirma nitong natanggap na nila ang reklamo at tiniyak nilang gagampanan ng Kamara ang mandato nito ng tama at naaayon sa ilalim ng saligang batas. Ang Senado naman ang tatayong impeachment court at maghuhusga kung guilty ba o hindi guilty ang akusado. Pero kung ang isang mambabatas daw ang tatanungin, baka raw hindi ito makakuha ng sapat na boto sa Kamara. Ang magiging challenge lamang po dyan is yung possibility sa impeachment. Dahil unang-una po, alam naman po natin by next year, by February, start na po ang national campaign. By March,
mag-start na rin po ang local campaign. Sagot naman ng akbayan, Naniniwala po tayo kapag gusto may paraan. Pag nakita nila na malakas itong ating complaint, malakas itong kasong ito, they will support it. I leave it at that. Jiggy, very optimistic nga itong grupo ng mga complainant na diringgin ng mga mambabatas. Itong inahain nila nga ang impeachment complaint laban kay VP Sara sa kabila nga ng panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na isang tabi na muna yung mga efforts o hakbang sa pagpapatalsik sa Vice Presidente. Yan muna ang latest. Balik sa inyo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Tinabla ng isang kongresista ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na sa kanya na ang pagkapangulo noong 2022. Sabi ng mambabatas, bakit hindi ka tumakbong presidente noon? Nagbabalik si Marian Enriquez. Kung tutuusin, si Vice President Sara Duterte na raw dapat ang Pangulo noong 2022. Sinabi niya mismo yan. The presidency of 2022 was mine already. Sagot naman ni House Assistant Majority Leader Pami Zamora, 2025 na eh. 20, di ba? Ngayon mo pa sasabihin yan. Di sana tumakbo siya. pero bakit nga ba nasabi ni VP Sara na solid na sa kanya ang suporta noong 2022 kung tumakbo siyang Pangulo? Nag-ugat yan sa pahayag noong nakaraang linggo ni House Assistant Majority Leader Jay Conghon. Aniya, nagsimula ang gulo ng mangarap daw si VP Sara at ang kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maging presidente ang bise. Banat dyan ni VP Sara? Huwag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Matatanda ang isinugod sa ospital ang ilang opisyal ng Office of the Vice President nang sumama ang kanilang pakiramdam sa gitna ng pagdinig ng Kamara tungkol sa paggastos sa confidential funds ng opisina ni VP Sara. Giit ng mga mambabatas, hindi lalala ang sitwasyon kung sinagot na lang ng OVP ang mga tanong. You know, if there's smoke, there's fire. Hindi siya terrorism on our part na we're terrorizing the OVP. Had they answered the questions from the very beginning, then sana tapos na sana yung mga hearings ngayon. Samantala, natapos na ng kinontempt na OVP Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez ang kanyang 10 araw na detention. Kasunod niyan, na-discharge na siya sa ospital. Kung maayos naman na ang lagay ni Lopez, wala na raw siyang dahilan para hindi humarap sa susunod na hearing bagamat wala pa yang schedule. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Muli na namang namerwisyo ang walang tigil na ulan sa Calabarzon at Bicol Region. Kabilang sa nalubog sa matinding baha ay ang bayan ng Lopez sa Quezon. Live mula sa Lopez, Quezon, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta na ang sitwasyon dyan? Julius, halos hindi nakatulog ang maraming residente rito sa Lopez, Quezon dahil nga sa 2 araw na walang tigil na pag-ulan. Bagamat dahan-dahan naman yung pagtaas ng baha sa lugar, kakaba-kaba naman sila. Oras na abutin ng tubig ang kanilang mga ari-arian. Tila may instant swimming pool sa loob ng barangay hall ng Danlagan sa bayan ng Lopez, Quezon. Dahil yan sa halos 2 araw na walang tigil na pag-ulan sa lugar. Ang mga mesa, ipinatong na lang sa silya para hindi mababad sa tubig. Pero business as usual pa rin si Nakap, lalo't madalas daw talagang bahain ng barangay. Ito ay parang pinakamababang lugar na dito sa Barangay Danlagan, Zone 6. Gawa po ng tumataas yung kalsada, ay dinaiiwan po itong Sa Zone 7 ng Barangay Magsaysay, lampas tuhod o mahigit 2 talampakan pa ang baha. Kaya ang ilang residente gaya ni Evelyn, isa-isa nang inangat ang kanilang mga gamit. Kinakabahan kasi sila lalo't malapit ng pasukin ng baha ang loob ng kanilang bahay. Ilang taon na akong nakatira dito, lagi na itong binabaha. Wala na pong solusyon. Paano po kayo masosolusyonan ito? Ay hindi po kami pwedeng umalis. Biro nung wala naman kami ibang mapupuntahan. Ino talaga ang aming tahanan.
Handa namang lumikas sa mga residente sakaling tumaas pa ang baha. Ang mga motorsiklo tricycle tabi-tabi munang ipinarada sa mataas na bahagi ng daan. Habang ilang residente, no choice na rin kundi lumusong sa baha, makapunta lang sa kanilang mga bahay. Ang problema rito sa Zone 7, mabilis magbaha pero matagal naman ang paghupa ng tubig. Karaniwan inaabot daw ng nasa 5 araw o mahigit 1 linggo pa nga bago mawala yung baha. Yan ay kung hindi na uulan dito sa lugar. Aabot sa 6 na barangay sa Lopez, Quezon ang binaha. Bukod sa barado mga creek, mababaw na raw ang Talolong River sa lugar. Kaya mabilis itong umapaw sa mga apektadong barangay. Nasa 4 pang mga bayan sa Quezon Province ang binaha rin dahil sa patuloy na pag-ulan. Julius, sa ngayon tumigil naman na ang buhos ng ulan sa lugar pero pahirapan pa rin sa mga residente yung ganitong sitwasyon. Abot binti pa rin kasi yung tubig o yung baha sa lugar. Kaya naman kawawa yung mga residenteng dadaan dito dahil no choice sila kundi lusungin itong ganitong taas ng tubig. Lalo na yung mga nandito sa Zone 6 ng Barangay Danlagan. Kaya nga panawagan ng mga residente, sana maabutan pa rin daw sila ng ayuda gaya ng pagkain kahit na hindi na sila nagsilikas pa sa kanilang mga tahanan. Samantala, nauna namang inanunsyo ni Quezon Province Governor Helen Tan na kinakailangan magpatupad ng preemptive evacuation ng mga lokal na pamahalaan sakali magtuloy-tuloy yung buhos ng ulan dulot ng shear line. Julius. Maraming salamat at mag-iingat kayo dyan, Mon Gualvez. 3 patay sa magkakaiwalay na probinsya sa Bicol Region. Pare-pareho silang inanod ng baha sa kasagsagan ng matinding ulan. Nagbabalik si Mon Gualvez. Malakas ang ragasan ng tubig sa ilog sa Barangay Pawa, Manito, Albay. 2 lalaki ang natrap sa kabilang bahagi ng ilog. Para mailigtas, pinatawid sila gamit ang lubid. Gamit din ng lubid, isa-isang tinawid ng mga residente ang hanggang dibdib na baha sa Bulabog, Sorsogon City. Shear line o ang pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ang nagpapaulan ngayon sa Bicol. Matinding baha rin ang naranasan sa lungsod. Ang grupo ng mga kabataang ito binuhat ng tumirik na motor. Ayon sa Sorsogon Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, 100 pamilya ang inilikas. Sa Kabusaw, Camarines Sur naman, bangkay na nang matagpuan ng isang senior citizen. Una na ring natagpuan ang isa pa niyang kasama. Sakay ng e-bike ang mga nasawi kasama ng 2 iba pa nang tangay ng malakas na ragasan ng baha. Nakaligtas ang 2 nilang kasama. Hinahanap naman ng mga rescuer na ito ang isang lalaki sa Ragay, Camarines Sur. Nahulog ang 39 anyos na lalaki sa PNR Binahan Bridge. Tinangay din siya ng baha. Agad namang nahanap ang bangkay ng lalaki, hindi kalayuan kung saan siya nahulog. Sa bayan pa rin ng Ragay, nagsilutangan sa baha ang mga upuan sa Apad Elementary School. Dahil sa sama ng panahon, maraming klase ang suspendido. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. 2 bagyo ang nagbabadya ngayong Disyembre ayon sa Pag-asa. Posibleng mabuo ang isang sama ng panahon ngayong linggo. Dadaplis ito sa Philippine Area of Responsibility. Posible namang masundan agad yan ng isa pang sama ng panahon sa susunod na linggo. Mas mataas ang tsansa nitong maging bagyo at nakikitang tatahakin ang Visayas at Southern Luzon. Sa ngayon, shear line o ang banggaan ng mainit at malamig na hangin ang nagpapaulan sa Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon. Nakakaapekto rin ang hanging amihan. Sa ibang balita naman, pinagbabaril ang isang pulis sa parking lot ng isang mall sa Cotabato City. Kabilang sa tinitingnang motibo sa krimen ay ang trabaho ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan si Bril Montalvo. Pumalahaw ng iyak ang babaeng ito sa harap ng kanyang nakahandusay na asawa sa parking lot ng isang mall sa Cotabato City linggo ng gabi. Walang haba sa pinagbabaril ang biktima ng 2 salarin. Hindi bababa sa 10 ang tumamang bala sa biktima na isa pa lang pulis. Siya si Police Master Sergeant John Manuel Bungkawil, isang intelligence officer na nakadistino sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO BAR. Ayon sa pulisya, nasa parking lot ang biktima kasama ang kanyang pamilya. Nang
nang lapitan ng dalawang lalaki saka pinagbabaril. Nakatakbo pa raw ng ilang metro ang biktima. Naisugod pa siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Nakuha sa crime scene ang hindi bababa sa 19 na basyon ng bala ng baril. Kabilang sa tinitingnang motibo sa krimen ay ang trabaho ng biktima bilang pulis. Yung isang anggulo, yung accomplishment sa droga, yung isa may mga nasagasang tao sa trabaho. May dalawa ng persons of interest habang gumugulong ang imbestigasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Sugatan ng dalawang pasahero matapos bumangga ang sinasakyan nilang TNVS sa concrete barrier sa Guadalupe Bridge sa Makati kaninang umaga. Nakatagilid na sa sasakyan at nasa loob pa mga pasahero nang maabutan ng mga rescuer. Wasak ang harapan ng sasakyan. Nagkalat din ang mga durog na parte nito. Nagtulong-tulong ang mga rescuer para mailabas ang mga pasaherong papunta sana ng NAIA. Agad silang sinugod sa ospital. Hindi raw napansin ng driver ang mga barrier sa tulay. Tumagal din ng 1 oras bago naialis ang sasakyan sa kalsada. Kaya nagdulot ito ng mabigat na daloy ng trapiko. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng TNVS. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Lunes. Matipid pero malaman ang sagot ng aktres na si Sue Ramirez sa pagkakaling po niya kay Dominic Roque. Nagsalita siya sa event ng inaabangang MMFF entry na The Kingdom. Nasa frontline na balitang yan, si MJ Marfori. Ikaw ang aking katiwalang binasbasan. Exciting! At talaga namang kaabang-abang ang mga eksena. Kaya naman, the netizens have spoken. The Kingdom ang isa sa must-watch movies ng Metro Manila Film Festival ngayong taon. Pinagbibidahan niya ni na Bossing Vic Soto at Aslakan Makisig at Papa P. Piolo Pascual as Sulo. In your remaining days as ruler. Sa full trailer, ipinasilip na ang characters ng kaharian. Isa sa mga paisipan ng pelikula, ang karakter ni Sid Lucero na si Magat Bagwis, ang uniko iho ni Lakan. Siya ba ay mamahalin o kasusuklaman? Pagbibida naman ni Sid, higit sa isang pelikula ang handog ng The Kingdom. It's a really good way to have the people start thinking outside the box, so that we don't really have to be stuck with what we already have. Whether it's television or our government or our policies, you know. Inaabangan din sina Christine Reyes bilang si Dayang Matimyas at si Sue Ramirez bilang si Dayang Luwalhati. Speaking of Sue, fresh na fresh ang aktres sa kanyang Siargao glow. Sa isang ambush interview ng PEP tungkol sa pagkakalink niya sa aktor na si Dominic Roque, matipid pero may laman ang kanyang sagot. Basta I'm happy. We're enjoying each other's company. That's all I can say for now. Matatanda ang spotted si Sue at Dominic na naghahalikan umano sa isang bar sa Siargao. Going back to The Kingdom. Directorial comeback ito ni Direk Mike Toviera after 5 years. Katuwang ang MQuest Ventures, APT Entertainment at MZ Productions. Showing na yan sa December 25. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Susunod, aktres na si Neri Naig Miranda dinala sa ospital. Rufa May Quinto na nadadawit din sa investment scam, pumalag. Mag-asawa na tabunan ng gumuhong riprap sa Cebu, Mrs. Patay. At trailer ng inaabangang action serye sa TV5 na Incognito, ipinasilip. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nananatili pa rin sa ospital ang aktres na si Neri Naig Miranda para sa medical evaluation. Maaring sumama raw ang pakiramdam na aktres
dahil sa siksikan sa Pasay City Jail. Nasa frontline na balitang yan si Gary De Leon. Alas 8 ng gabi ng Biyernes, nang ilabas sa Pasay City Jail si Nery Naig Miranda. Ito ay matapos siyang payagan ng korte na manatili ng 5 araw sa isang ospital sa Pasay City. Paglilinaw ng Bureau of Jail Management and Penology, una nang dumaan sa medical examination si Nery bago pa siya tinanggap sa kanilang pasilidad sa Pasay City Jail. SOP ng BJMP ay sa intake process natin ay mag-conduct ng medical evaluation at okay naman. Kaya lang po, of course, this is a request from her lawyers. Maaaring nakaranas daw ng problema sa kanyang kalusugan si Nery dahil sa sitwasyon ng piitan sa female dormitory ng Pasay City Jail. Sa larawang kuha sa loob ng female dormitory, makikita ang mga babaeng PDL na halos magkakadikit. Magkakahalo rin ng mga PDL na may iba't ibang dinidinig na kaso. Pagtitiyak ng BJNP, natutugunan pa rin nila ang kalusugan at seguridad ng mga PDL. Yun nga lang, hindi raw sanay ang mga bagong PDL sa masikip na espasyo. Gustuin man nilang ibukod muna ang mga bagong PDL ang kaso. Wala naman pong ibang paglalagyan lalo sa mga BJMP facilities. Kundi selda lang naman talaga at wala tayong isolated room or any other special accommodation. May maluwag na kulungan naman daw ang Pasay City Jail sa extension jail nila sa Bikutan. Pero kailangan daw na may utos ang korte bago mailipat doon si Nery. Dahil sa kanyang sitwasyon, hihilingin daw ng BJNP na sa online na lang dumalo si Nery sa hearing ng kanyang motion na ibasura ang kasong syndicated estafa. We are planning to coordinate with the court kung pwedeng teleconferencing or online na lang. Sa statement sa News 5 ng legal counsel ni Nery, kumpiyansa sila mapapawalang sala ang kanilang kliyente. Nagpasalamat din sila sa mga sumusuporta kay Nery. Sa January 9 na naka-schedule ang arraignment ng kasong estafa sa RTC Branch 112. Samantala, pumalag naman ang isa pang celebrity na idinadawit sa issue na si Rufa May Quinto. Ayon daw sa mga source ng showbiz columnist na si Ogie Diaz, iginiit ni Rufa May na endorser lang siya at hindi nang hikayat ng investor sa Dermacare. Katunayan, di pa raw bayad ng Dermacare si Rufa May at natalbugan ng tseke mula sa kumpanya. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Balak pa raw dagdagan ng Philippine National Police sa mga reklamong isasampa nila kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay pa rin yan ang nangyaring komusyon sa paglilipat noon sa kulungan sa Chief of Staff ng Bise. Nasa Frontline balitang yan si Brian Castillo. Kasunod ng mga reklamong direct assault, disobedience at grave coercion, kinumpirma ng Philippine National Police na balak pa nilang dagdagan ang mga isasampang kasong administratibo at kriminal laban kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang mga staff. Kaugnay ito ng pagtulak at pagtaboy nila sa mga rumesponding pulis sa paglilipat kay Attorney Zulaika Lopez sa Veterans Memorial Medical Center noong nakaraang linggo. Ang CIDG po ay patuloy pong nag-iimbestiga at kumakalap po ng mga ebidensya to support other possible cases that would be filed against those responsible. Una nang sinabi ni VP Sara na panggigipit lang ang lahat ng pag-atake sa kanya ng Administrasyong Marcos. Pero paglilinaw ni PNP Chief Police General Romel Marbil, trabaho lang ito at walang bahid ng pamumulitika. Gusto lang daw ipakita ng PNP na may pangil ang batas at hindi lang ito ginagamit laban sa mahihirap. Hindi natin pinalagpas yung pananakit at pagmumuka sa ating mga pulis. Hindi natin po pwedeng palagpasin ang ginawang aksyon po ng ating pangalawang Pangulo. Ayon pa sa PNP, lisensyadong gun owner si VP Sara. Pero dahil sa patong-patong na reklamong kinakaharap niya, pinag-aaralan na rin kung dapat na siyang alisan ng License to Own and Possess Firearms o LTA. Bukod sa PNP, may nakabinbinding sabina si VP Sara sa NBI. Kaugnay naman ito ng death threat niya kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza at House Speaker Martin Romualdez. Hindi niya sinipot ang unang sabina noong Biyernes at nanghingi pa siya ng advance questions. Pero hindi raw ito pagbibigyan ng NBI. Hindi po kami nagpo-provide ng ganon miski in any other investigation being conducted by the Bureau. Inurong na sa December 11 ang sunod na pagdinig ng NBI kaugnay sa kaso ng Bise. Kapag hindi pa rin daw siya sumipot o kahit ang abogado niya, idediretso na ang kaso sa DOJ. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5. Patay ang isang ginang nang madaganan ng gumuhong riprap ang kanilang bahay sa Cebu City. Na-trap din ang kanyang mister na biktima. Nasa Frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Tulong-tulong ang mga rescuer sa pagsagip sa mag-asawang natrap sa kanilang bahay sa Cebu City.
Nadaganan sila ng gumuhong riprap ng isang kondominium sa Barangay Tisa. Nangyari yan sa gitna ng maulang panahon kagabi. Matapos ang 7 oras, nasagip ng buhay ang padre de pamilya na si Liberato Batin. Ang misis niya namang si Elisa, pasado alas 3 na, kaninang madaling araw nang mahugot sa guho. Natagalan siyang makuha dahil kalahati ng katawan niya ang nadaganan. Nadala sa ospital si Elisa pero namatay rin. Kwento ng anak nila, naghahapunan sila ng biglang gumuho ang riprap. Nakatakbo ang mga anak nila pero naiwan sa loob ng bahay ang mag-asawa. Ayon sa Cebu City Disaster Risk Reduction Office, pahirapan ang rescue operations dahil hindi madala sa lugar ang heavy equipment. Mano-mano ang ginawang paghukay. Yung mga riprap doon sa likod, yan ang nakatambak sa bahay na may mag-asawang nakatira doon. Hindi nakalabas agad. Gusto raw ng anak ng mga biktima na magsampa ng kaso laban sa pamunuan ng kondominium. Inireklamo na raw kasi nila noon ang tungkol sa riprap pero hindi raw ito inaksyonan. Inaalam ng DPWH kung may pananagutan ba ang kondominium. Illegal din kasi ang itinayong bahay ng pamilya dahil nasa tabi ito ng creek. Inilikas na rin ang iba pang pamilya na nakatira malapit sa gumuhong riprap. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, ito na nga, complete package of emotions. Yan po ang pangako ng inaabangang action serye sa TV5 na Incognito. Kung may action, abay syempre, may kilig din. Nasa frontline na balitang yan, si News 5 digital producer Von Belinario. 24 hours. Bigati ng cast, action-packed, at intense. Yan ang mga pasabog sa trailer ng bagong action serye na mapapanood sa TV5, ang Incognito. Bibida rito sina Ian Veneracion, Richard Gutierrez at Daniel Padilla. Ito rin ang pagbabalik primetime ni Daniel in his fully loaded action era. Natanong tuloy kung maihahanay na ba siya sa galing sa action ng kanyang ama at tiyuhin sa Padilla clan. I'm doing my best and I'm proud sa mga nagagawa naming lahat. As a group, sa trailer pa lang, I'm excited. Parang excited na pakita rin sa airpot ko to. Parang panis siya sa akin. Mula naman sa tagumpay ng The Iron Heart, muling magpapakitang gila sa aksyon sina Richard at Ian. We want to elevate even more. It's been a dream project of mine, actually, this kind of concept. Matagal ko nang ni-research yung ganitong klaseng concept about private military contractors. I've been a fan of this concept. Wela at kilig naman ang hatid ng balik-tambalang mathon ni na Maris Racal at Anthony Jennings coming from the success of Snow Rin team sa Can't Buy Me Love. Nagbibigaya kami palagi sa eksena. Happy ako maka-work ulit sa Maris. Happy kami kasi yung mga scenes na nagawa namin so far, funny. Nakakatawa siya. Nakakaaliw ulit. Kami na naman magbibigay ng happiness. Bago ang taping, sumabak ang cast sa ilang buwang training na ala military camp. Kaya naman confident silang sabihin kaabang-abang ang Incognito na magpapasiklab na sa primetime sa January 2025 sa TV5. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Ito pa nga, confirmed. Hiwalay na nga ang aktor na si Anthony Jennings sa non-showbiz girlfriend niyang si Jamela Villanueva. Ayon po kay Anthony, ilang buwan na silang hiwalay ni Jam at ang dahilan, personal issues daw. Bago po ito, naging maingay online ng ilang cryptic posts ni Jam around October tungkol sa cheating at breakup. May mga post din noon si Jam na tila nagbibigay ng clue na si Maris Racal ang dahilan ng pagkasira ng kanilang 5-year relationship. Kasunod ng kanyang pag-amin sa hiwalayan, hiniling din po ni Anthony na wag daw sanang idamay sa breakup story si Maris. Magkaibigan lang daw sila ng aktres. Request ko lang din sa lahat, syempre, na alam niyo, huwag yun ang guluhin yung tao kasi nga hindi naman siya artist, privado yung buhay niya. And sa akin naman yun, ako yung may pag-uulang doon. Susunod, chopper ng Chinese Navy nangaras ng mga Pinoy na mangingisda sa West Philippine Sea. 3 patay matapos kumain ng pawikan sa Maguindanao del Norte.
At Rain or Shine head coach Yang Giao at Meralco consultant Nenad Vucinic nagkainitan sa gitna ng laro ng dalawang koponan sa PBA Commissioner's Cup. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nangaras sa mga Pilipino mangingisda sa West Philippine Sea ang isang helicopter ng Chinese Navy. Lubhang delikado raw yan dahil posibleng tumaob ang mga bangka. Nasa Frontline balitang yan si Gio Robles. Mababa ang paglipad ng helikopter na yan malapit sa mga Pilipinong mangingisda sa Rosul o Iroquois Reef sa West Philippine Sea nitong Huwebes. Nakuhanan ng video ng isa sa mga mangingisda mula sa Quezon, Palawan ang paglapit ng helicopter mula sa Chinese Navy. Ayon sa Philippine Coast Guard, masyadong mababa ang paglipad ng helicopter ng China na lubhang mapanganib sa mga Pilipinong mangingisda. Pinaka-dangerous na harassment na ganyan is that it might masira yung light material structure ng boat. It might also capsize dahil sa pag-push ng hangin ng chopper. Umabot ng 15 feet o halos kasing taas ng 3 palapag na gusali ang lapit ng chopper sa mga bangka ng mga Pilipino. 2 araw na raw tinataboy nito ang nasa 20 bangka. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ito ang unang beses na may napaulat na Chinese Navy helicopter na nanghahara sa mga mangingisda. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas ang Rosul Reef. Kaya giit ng National Security Council. Walang ibang bansa na pwedeng magbigay ng regulasyon dyan sa mga lugar na yan, kundi ang Philippine government lamang. Bilang tugon sa panibagong insidente ng panghaharas ng China, ipinadala ng PCG ang BRP Melchora Aquino at BRP Cape Engaño sa Rosul Reef para magbantay sa mga kababayan nating nangingisda roon. Pero maging ang 2 barko ng PCG, binuntutan ng Chinese Coast Guard vessels hanggang marating nito mga mangingisda. Dahil sa masamang panahon, nakadagdag pang malakas na alon na sumalubong sa mga mangingisda sa Rosul Reef nitong Sabado. Lumubog pa ang 2 sa mga bangka nang hampasin ng malalaking alon. Pero ang mas ikinabahala ng PCG. Witnessing itong paglubog ng 2 Filipino fishing boats ay hindi sila tinulungan ng China Coast Guard vessel. Wala pang pahayag tungkol dito ang Chinese Embassy. Sa kabila ng nangyari, nasa mabuting lagay naman ang mga mangingisda. Nagbabalita mula sa Frontline. Gio Robles, News 5. Para ihatid ang latest update mula sa Frontline ng sports, magkakasama natin ulit si Alas Pilipinas star Ea Laure. Welcome back, Ea! Thank you, Cheryl. Kilalanin natin ang top scorer sa Week 3 ng PVL All-Filipino Conference. Sa ngayon, number 1 sa scoring si Cici Rondina ng Chocomucho Flying Titans with 84 points. Sinundan siya ni Kiara Permentilla ng Next Led Chameleons with 75 points. Third naman sa top scorer si Brooke Van Sickle na 72 points na. At ika-4 si Savvy Davidson na nakakuha na ng 64 points. Completing the top 5 is Ivy Lapsina with 59 points. Nagbabalik sa National University Pep Squad ang Corona sa UAAP Cheerdance Competition. Napawaw ang judges at libo-libong fans sa kanilang out-of-this-world na performance. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. BNU Pep Squad! Pagpasok pa lang sa competition floor, naghiyawan na ang fans ng National University sa UAAP Season 87 Cheer Dance Competition.
Naka-spacesuit pa ang team na nagpamalas ng synchronized dance moves. May pa-change costume pa sila at tila naging alien. Makapigil hininga rin ang stunts ng NU Pep Squad, gaya na lang ng windmill stunt. Kaya naman, congratulations to the UAAP Season 87 Cheer Dance Champion, National University Pep Squad! nabawi ng NU ang corona. Sobrang saya po. Sana pa magsuspenda ang National University. Ah! May activity pa po ako na hindi ko nagagawa, so sana po talaga. Redemption is an understatement for us. So this year, I think it's our year. I mean, knowing the awards, you know, it's a no-brainer that we will win this season's Cheer Dance Competition! Hinakot din ng NU ang lahat ng special awards sa kompetisyon, kaya sulit daw ang pagod ng mga miyembro. May pressure talaga sa amin na to give you guys a show. I don't know, naging part na siguro ng mundo ng NU Pep Squad na i-push yung limits ng bawat isa talaga para lang magawa namin yung gusto namin. Ngayon, napatunayan po namin na kaya pa po naming lagpasan kung anong pwede namin gawin. First runner-up naman ang Adamson Pep Squad sa nakaka-throwback nilang karaoke medley-themed performance. Third place naman ang champions last season na FEU Cheering Squad. Crowd favorite din ang kanilang Frozen-inspired performance. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Susunod, mahigit 30 residente sa Maguindanao del Norte na lason sa kinaing pawikan. 3 ang patay. At rain or shine coach Yeng Giao at Bo Belga nakasagutan sa laro si Meralco Bolts consultant Nenad Bucinic. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ikinababahala ni Pangulong Bongbong Marcos ang naispatang Russian attack submarine sa West Philippine Sea. Depensa ng Russian sub, nakiraan lang sila. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Huwebes nung nakaraang linggo nang mamataan ang Russian submarine na ito sa West Philippine Sea. Nakita ito 80 nautical miles ng Mindoro Island, bahagi ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ. Agad daw nagpadala ng frigate ang Philippine Navy para buntutan ang Russian submarine. Kaya si Pangulong Bongbong Marcos aminadong nabahala sa nangyari. All of that's very concerning. Any intrusion into the West Philippine Sea of our EEZ on of our baselines is very worrisome. So, yes, it's just another one. Kwento ng National Security Council, nag-radio challenge ang Pilipinas sa Russian submarine nung araw na nakita ito sa ating EEZ. Sumagot naman daw ang Russian sub. Paliwanag daw nito, galing sila sa isang exercise sa Kota Kinabalu sa Malaysia. Naghihintay lang daw ito na gumanda ang panahon kaya lumutang muna. Itong Russian attack submarine at sinabi niya na galing siya ng exercises. On the way na siya pabalik sa kanyang naval base sa Vladivostok. Kinahapunan, ipinaalam nito sa Philippine Navy ang pag-alis nila pabalik sa Russia. Dahil EEZ ito ng bansa, Pilipinas lang ang may karapatan na gumamit ng resources dito. Ang tanong, may ginawa bang paglabag sa protocols ang Russian sub? Sabi ng NSC, bahagi ng freedom of navigation ang ginawa ng Russia. So in this case, hindi naman ginagawa ng barkong yan. Nagsabi naman siya na nag-aantay lang siya na gumantay yung panahon.
Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Tatlo ang patay habang nasa 28 ang naospital matapos malason sa kinaing pawikan sa Maguindanao del Norte. Ayon sa ulat ng PDRRMO, isang pawikan umano ang nabili ng isang residente sa kapitbahay nito sa bayan ng Datu Bla Sinsuat. Inadobo raw nila ito para sa kanilang tanghalian. Namigay din sila sa kanilang mga kapitbahay. Sumakit ang tiyan at nagsuka ang mga nakakain ng pawikan kaya agad silang dinala sa ospital. Matapos ang ilang araw, namatay ang 3 residente pati ang mga aso at pusa na kumain ng tirang pawikan. Nakalabas na sa ospital ang ibang residente habang 15 pa ang nagpapagaling. Dati nang inabisuhan ang mga residente roon na pinagbabawal ang paghuli at pagkain ng pawikan dahil nakakalason ito. Mga kapatid, Jig Manikad po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nagka-tensyon naman sa court sa laban ng Rain or Shine Elasto Painters at Meralco Balls. Pero si Ross coach Yeng Giao ayaw na raw palakihin ang issue. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Fourth quarter na ng laban sa pagitan ng Rain or Shine Elasto Painters at Meralco Bolts nang tila mapikon si Bo Belga at ibato ang bola palabas ng court. Kasunod niyan, kita namang nagsasagutan si Bo at Meralco Bolts active consultant Nenad Vucinic. Nang makita yan ni Ross head coach Yeng Giao, sumali siya sa sagutan at sumugod papunta sa bench ng Bolts. You know na si Coach Yeng lagi niyang poprotektahan ang mga players niya. Namagitan kaagad ang ibang mga players at officials. Tinawagan ng technical foul si Giao, Vucinic at Belga. Nagpatuloy ang laro kung saan nagwagi ang Bolts 121-111. Tila naayos naman ang gusot ng dalawang team at kitang nakipagkamay si Vucinic sa players ng Elasto Painters kasama na si Belga. Ayaw na raw palakihin pa ni Coach Yeng ang tensyon. Ipinagtanggol niya lang daw si Belga nang makita niyang kinakausap ito ni Vucinic. Si Belga naman, pinaliwanag na nakiusap lang siya kay Vucinic na huwag impluwensyahan ang desisyon ng mga referee. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Magbabalik bilang isang grupo ang K-pop global stars na Blackpink para po sa kanilang World Tour sa 2025. Inanunsyo yan mismo ni YG Entertainment Head Producer Yang Yoon-suk sa YouTube channel ng YG. Sa video, naka-outline ang plano ng iba't ibang K-pop groups para sa 2025, kabilang na nga po ang Blackpink. Wala pang ibang detalye bukod dyan. Bukod po sa girl group, naghahanda na rin para sa kanilang 2025 concert ang Baby Monster, Akmu at Winner. Sinimula na ngayong araw ng COMELEC ang Voter Education at Automated Counting Machine Roadshow para sa Bilang Pilipino 2025. Dito binida ng COMELEC ang mga bagong feature ng makina. Nasa frontline balitang yan si Dave Abuel. Opisyal nang sinimulan ng Commission on Elections o COMELEC ang kanilang Automated Counting Machine o ACM Roadshow ngayong araw. Personal na nakita ng ilang botante ang mga ACM na gagamitin sa Bilang Pilipino 2025. Pinangunahan yan mismo ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia sa Manila High School kaninang umaga. Ang botanteng si Sandra Creer mula Barangay 655 sa Maynila, sumadya talaga sa kick-off demo. Gusto niya kasing tiyakin ng wala ng aberya sa eleksyon gaya ng naranasan niya dati. Kasi pag yun sa balot, yun sa balota, hindi po siya madalas binabasa ng machine. Mas mabilis po yung process ngayon, hindi po matatagalan yung botohan. Saka po mas yung machine ngayon na nababasa niya kagad yung ng balota. Ayon sa COMELEC, hindi lalagpas ng 1 minuto ang pagproseso ng makina sa ipinasok na balota. Ang hope po natin, hindi na nangyari ng mga nakaraang halalan. Pinapaypayan. Ginagamitan ng electric fan. Ang iba dito nag-watcher eh. Nakita niyo yun, di ba? Ginagamitan ng electric. Nilalagyan ng libro sa ilalim para pumasok ang balota.
Kawawa naman si teacher. Sa mismong opisina ng COMELEC sa Intramuros, ibinida rin ang mga bagong feature ng ACM. Ang baterya nito, kaya raw umabot ng higit 14 na oras. Pwede na rin daw makita ng mga botante ang imahe ng ipinasok nilang balota dahil sa 14-inch screen ng makina. Hanggang katapusan ng Enero tatagal ang roadshow ng COMELEC. Panawagan ito sa mga botante, gumawa na ng listahan ng iboboto para mas mabilis na matapos. Ingatan din daw ng mabuti ang balota. 4 na beses lang kasing pwedeng ipasok sa makina ang balota. Kapag hindi nabasa, rejected ballot na raw ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Nagsampa na ng reklamo ang PNP laban sa mga rallyista na nakagirian ng mga pulis sa kilos protesta sa Mendiola nitong Bonifacio Day. Ayon kay PNP spokesperson Jean Fajardo, sinampahan na ng reklamong paglabag sa Public Assembly Act ang lider at ilang miyembro ng Kilusang Mayo 1 o KMU. Mahaharap din sila sa reklamong direct assault at disobedience of persons in authority matapos mauwi sa tensyon at girian ang kilos protesta. Nagpumilit kasi ang mga rallyista na buwagin ang barrier. Dahil dyan, 8 pulis ang nasugatan. Nakita naman doon sa videos na talagang in the act na sinasaktan yung mga pulis natin. So, ini-establish lang po natin yung mga identities po nito, mga additional individuals po na ito. Aminado ang Department of Labor and Employment na hindi pa kayang mabigyan ng trabaho ang lahat ng Pilipinong apektado ng POGO ban. Ayon sa DOLE, nasa halos 28,000 POGO workers ang nawalan ng trabaho. Ito ay oras na tuluyang magsara ang mga POGO pagpatak ng deadline sa December 31. Ang problema, higit 1,000 pa lang sa kanila ang nabigyan ng bagong papasukan. Paliwanag ng DOLE, may trabaho naman na pwedeng applyan, yun nga lang namimili raw ng papasukan ang ilang POGO workers. Dahil gusto nila makahanap ng oportunidad na may kapareho o mas mataas na sahod o benepisyo. Alam naman po natin sa karamihan po ng mga job vacancies na ino-offer sa mga job fair, karamihan po sa kanila ay entry-level position. Kaya kasama po dun sa adjustment na ginagawa ng DOLE, in particular National Capital Region, ay manghikayat ng mga employers na medyo higher level ang mga okupasyon at nang sa ganon ay medyo mainganyo magkaroon ng encouragement yung mga mag-a-apply na IGL. Nanuhol sa mga otoridad ang motoristang nagpakilala umanong buntis na iligal na dumaan sa EDSA busway sa Santolan. Nagdahilan daw ang driver na sumasakit ang kanyang tiyan at papunta sa isang ospital. Panay rin ang hingi nito ng pasensya habang nakikiusap na padaanin na siya ng mga otoridad. Pero ayon sa mga taga-SAIC, tumangging magbigay ng lisensyang driver. Nanuhol pa raw ito ng 500 pesos pang-areglo. Bukod dyan, nagbigay rin daw ito ng calling card ng isang PNP director para makalusot sa paglabag sa EDSA busway. Sa uli, inisyo na siya ng show cause order ng Land Transportation Office. Inaresto ng mga pulis ang isang truck driver na 2 beses umanong nanutok ng baril sa Quezon City. Bukod sa kaalitan niya, dinamay din daw ng suspect ang umaawat lang sana. Nasa frontline ng balitang yan, si Hannibal Talete. Sa kulungan ng bagsakan senior citizen na ito, matapos umanong manutok ng baril sa Katipunan Avenue sa Quezon City. Nagmamaneho raw ng truck ang suspect na mangyari ang insidente. Nung malapit na sa stoplight, itong tricycle nag-overtake na minamaneho ng unang complainant at doon na medyo nagalit yung suspect. Agad-agaran na binunot yung kanyang baril at tinutok doon sa unang complainant. Tinutukan din daw ng suspect maging ang isang nakakita sa insidente na aawat lang sana. Diyan po namang rumoronda ang mga pulis kaya nakapagsumbong ang ikalawang biktima. Hinabol naman ng mga pulis ang suspect hanggang sa Congressional Avenue at doon inaresto. Nakuha sa kanya ang isang baril na kargado ng mga bala. Nang hanapan ng kaukulang dokumento para sa armas, walang maipakita ang suspect. Tungkol doon sa nahuli nilang baril, inaako ko. Sa ibang bagay, no comment na po ako. Wala akong lisensya yung baril nyo? No comment na rin po. Pero ba't may baril po kayo?
depensa sa sarili. Nasampahan na ang suspect ng mga reklamong 2 counts ng grave threat at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Hannibal Talete, News 5. Higit 200 milyong text scams ang naharang ng Smart noong Oktubre. 46,000 na mga numero ng scammers ang binlock nila. Nasa Frontline na balitang yan si Gerard de la Peña. Muntik nang mascam si Melo Diaz. Minsan na kasi siyang nakatanggap ng mensahe na akala niya ay galing sa kanyang telco. Lampas 5,000 na raw ang kanyang rewards points na pwede raw ipagpalit sa gadgets. Kinlik niya ang link pero agad siyang nagdalawang isip. Nilabas ko na yung credit card, yung credit card ko para ipasok ko na yung details. Tapos parang buti na lang nagkaroon ako na realizations nga na hindi ako lumalagpas sa ganung amount. Hindi ako lumalagpas sa ganung point. Bakit biglang sinabi na may ganun akong point? Naglipa na rin ng mga scam na may link sa smart users. Una nang nag-abiso ang telco giants na kapag may link, automatic scam yan. Ayon sa Globe, 2.7 million na bank-related spams at text scams na ang naharang nila mula Enero hanggang Hulyo. Ang Smart naman, halos 2 bilyong malisyosong text messages ang naharang mula Enero hanggang Oktubre. Noong Oktubre lang, nasa 200 milyong text messages ang naharang ng Smart. Binlock din nila ang 46,000 na mga number ng scammer. Binabantayan daw ng mga telco ang pagdami ng mga scammer na gumagamit ng IMSI catchers o yung fake cell towers. Binabypass daw nito ang mga telco infrastructure para direktang makapag-text sa mga user at magmukhang direktang galing sa lehitimong mga telco. Kadalasan ay paikot-ikot lamang sa mga commercial at business districts at matataong lugar ang mga scammer na gumagamit ng IMSI catcher. Maliit lamang ang aparatong ito at kayang-kayang itago sa loob ng sasakyan. Kaya mahirap mahuli ang mga kawatan na gumagamit nito. Pero tutugunan daw ito ng mga telco. We're exploring suppliers, possible suppliers for those hardware solutions para ma-apprehend o ma-monitor itong mga nagpo-proliferate na mga IMSI catcher syndicates. Ang grupong Scamwatch Pilipinas, umapilang paigtingin pa ang kampanya laban sa mga scam. We ask them to invest on an education program, di ba, go to the grassroots. Kasi pag nilagay mo na yan sa mga social media nila, sa mga SMS nila, pag sa social media, nakikipag-compete yan sa ibang content nila. So hindi siya nagsisink in. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Sa Frontline News Abroad, lubog sa malaking bahagi ng India dahil sa pananalasa ng bagyong Fenjal. Sa lungsod ng Puducherry, abot tuhod ang tubig na may kasamang putik. Binangka niya ng ilang residente. Ayon sa local media, lumala ang baha dahil barado ang mahigit 500 drainage sa lungsod. Nawalan din ng kuryente ang mga bahay. Sa ngayon, sinuspindi na ang mga klase at public transportation. Ito ang pinakamatinding ulan sa lungsod sa loob ng 3 dekada. Sa huling tala, 20 nang patay sa India at Sri Lanka dahil sa bagyo. Nasa pool sa video ang umano'y pagpapasabog ng rebeldeng grupo sa Aleppo, Syria. Abala ang kalsadang yan nang bigla na lang magkaroon ng pagsabog. Mabilis na nabalot ng maitim na usok ang lugar. Kagagawan daw ito ng rebeldeng grupo na Military Operations Command. Ayon sa Syria State Media, 4 ang nasawi sa pag-atake sa Aleppo. Gusto raw bawiin ng grupo ang mga teritoryong kontrolado ng Syrian government na pinamumunuan ng authoritarian leader na si Bashar al-Assad. Tumutulong na ang Russia para puksain ang mga rebelde. Mga kapatid, bukod po sa parol, bahagi na rin ng tradisyon nating mga Pilipino ang pagdi-display ng Christmas tree during holiday season. Sinasabing nagsimula ang tradisyon ng Christmas tree sa Germany noong 16th century. Tuwing December 24, nagdi-display ng maliliit na puno sa loob ng kanilang mga bahay ang mga German. Sinasabitan po nila yan ng mga mansanas bilang selebrasyon ng Feast of Adam and Eve. Ang mga punong yan, tinawag nilang paradise trees at representation ng Garden of Eden.
Kasabay ng paglilipat bansa ng mga German, lumaganap din ang tradisyon ng Christmas tree sa Inglaterra noong 1800s nang ipauso ni German-born Prince Albert at ng kanyang asawang si Queen Victoria ang pagdidisplay ng mga decorated tree. By 1848, dito na mas sumikat ang ideya ng Christmas tree nang maglabas ang isang London newspaper ng illustration ng royal family around a decorated tree. Sinasabing German settlers din ang unang nagdala ng tradisyon ng Christmas tree sa Amerika. By 1851, nauso ang commercial sales ng mga Christmas tree. Kasunod ng pagdami ng mga Christmas tree farm. Taong 1960, kasabay din po ng pagdami ng lugar na may supply ng kuryente, dumami na rin ang nag-display ng kanilang mga maningning at kumukuti-kutitap na Christmas tree. Sa ano pa mang bansa nagmula ang ideya ng Christmas tree? Isa lang po ang sure ko. Kasing kulay ng mga pailaw niya na ang Pasko nating mga Pilipino. At gaya ng K-alaman, maituturing din ang mga tradisyong ito na K-yamanan. K-okay. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Magbibigay ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ng special permits para sa mga pampublikong sasakyan o PUV. Dahil yan sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong holiday season. Magbubukas ang aplikasyon ng mga special permit simula December 15. Tatagal ang visa nito mula December 20 hanggang January 4, 2025. Nasa 5,000 dagdag na slots ang inaprubahan ng ahensya naman para sa mga Transport Network Vehicle Service o TNVS. Ibinibigay ang special permits para masigurong may sapat na mga pampublikong sasakyan kasabay ng pagdagsa ng mga bebiyahe sa holiday. Nanawagan si Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng pagdiriwang ng Pasko na alalahanin ang mga kababayan nating nasalanta ng mga nagdaang bagyo. Sinabi yan ng Pangulo matapos mailawan ang giant Christmas tree sa palasyo. Nasa frontline ng balitang yan, si Kari Kaitor. Paskong Pasko na ang feels sa Malacanang. Pinailawan na ang giant Christmas tree na may temang hope and resiliency. Sumisimbolo raw yan sa iba't ibang kwento ng bawat Pilipino. Tampok sa Christmas tree ang pinagsama-samang makikinang na parol na dinisenyo ng mga estudyante mula sa higit 100 lugar. Hindi lang liwanag ang hatid ng makikinang na ilaw sa aking likuran. Simbolo rin daw ito ng pag-asa at katatagan na siyang tunay na diwa ng Paskong Pilipino. Pinangunahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang masayang salo-salo. May bonus pang performance mula sa iconic Christmas singer-songwriter na si Jose Marichan. Nagtanghal din ang Alice Reyes Dance Philippines kung saan ipinakita ang puso ng Pasko sa bansa. 3 public schools naman ang pinarangalan na nanalo sa National Parole Making Contest. Sa gitna ng kasiyahan, may paalala ang Pangulo. It is a joyful time for all Filipinos. But as we celebrate, all I'd like is to ask you to hold a thought for all those people who up to now are trying to recover from the effects of the 6 typhoons. My Christmas wish is that despite everything, every Filipino should feel somehow Christmas. Present din sa selebrasyon sina current at former First Ladies Liza at Imelda Marcos, gayon din ang ilang malalaking opisyal at personalidad. Bubuksan ang palasyo sa publiko sa December 16, kasabay ng pagsisimula ng simbang gabi. Bukod sa mga pailaw, marami ring rides na tiyak ma-enjoy ng mga bata at matatanda.
Makukulay na parol naman ang ipinarada ng mga estudyante at guro ng St. Louis University sa Baguio City. Tampok dyan ang mga nagagandahang parol na ginawa mismo ng college students. Ang tema raw ng kanilang parada, pagkakaisa. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator, News 5. Wagi ang Converge Fiber Xers matapos ang comeback sa kanilang laban kontra sa Magnolia Hotshots. Nalubog ng hanggang 20 points ang Converge noong second half, pero pagdating ng fourth quarter, nag-take over si Alex Stockton para makahabol ang Fiber Xers. Final score, 93-91 pabor sa Converge. Nagtala si Stockton ng 18 points, 10 assists, and 7 rebounds. May 2 panalo at 1 talo na ang Converge ngayong conference. May tag-1 panalo at talo naman ang Magnolia. Solid pa rin ang performance ni Kaiju Kai Soto sa pagbabalik niya sa Japan D-League matapos ang national team duty sa Gilas, Pilipinas. Pinangunahan ni Kai ang Koshigaya Alphas sa panalo kontra FE Nagoya. Nagtala siya ng double-double na 24 points at 13 rebounds. Dahil sa panalo ay umangat sa 7th place ang Alphas sa liga. Top-notch din ang performance na isa pang Gilas player na si Dwight Ramos para sa Levanga Hokkaido. Naka 9 points, 5 assists at 3 boards siya. Yun nga lang, bigo ang kanilang team kontra sa Hiroshima Dragonflies. At yan ang latest sports ngayong Monday. Salamat sa pagtutok mga kapatid. Ako po si Ea Laure. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, from romantic comedy to horror mystery, ang atake ng South Korean superstars na sina Park Bo-young at Joo Ji-hoon sa pinakamalaking series na Light Shopkeepers. Ang iba pang kaabang-abang na eksena sa Frontline Report ni MJ Marfori. From very cutesy and kilig drama, gaya ng strong girl Bong Soon at iconic na Princess Hours. Mukhang character shift na ang South Korean superstars sa sina Park Bo-young at Joo Ji-hoon. Dahil G na G sila for their K-horror mystery serye. OMG, we're here for it! Yan ay ang isa sa pinakamalaking serye sa South Korea ngayong taon, ang Light Shopkeeper. Say ni Park Bo-young sa News 5, ipapakita raw rito ang kahalagahan ng pag-intindi sa kapwa. I think if I can boil it down into one word, that would be love. But there are many types of love, so it's a very comprehensive type of love that encompasses every kind of love. Written by award-winning screenplay writer at webtoonist na si Kang Fol. Tungkol ito sa mga espiritong na-stuck sa pagitan ng life and death at nagiging konektado sa pamamagitan ng light shop na binabantayan ng karakter ni Joo Ji-hoon na si Jun Won-young. A different take on compassion and love. When we come across with strangers, we think of them as strange, but they have their own story. If you become more nice and warm-hearted to each other. Bago ang project na ito, naging busy si Ji-hoon sa mga seryosong role, gaya ng Blood Free, Hyena, at Kingdom. Kaya naman after Light Shopkeeper, bukas siya uli gumanap sa mga OPA roles. Maybe an adorable character like Won-young. Streaming na ang Light Shopkeeper sa Disney Plus sa December 4. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Kilala ang Antipolo City sa malamig na simoy ng hangin. Swakyan habang papalapit ang Pasko. At para mas ramdam ang holiday season, may pa-snow pa sa lungsod. Makisaya tayo sa pagbubukas ng White Christmas doon. Live mula sa Antipolo City, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian. Cheryl Julius Gigi, matapos ang mahabang paghihintay, heto't nagniningning na ang kanilang higanteng Christmas tree. Kita niyo yung mga palamuti at ang putit-asul na liwanag nito, hatid saya talaga ang Paskong kapatid. At kahit dumarampi na ang malamig na ihip ng hangin, di yan alintana ng mga taga rito dahil mas matindi ang excitement nila dahil sa wakas, bukas na ang kanilang sariling winter wonderland.
From park to Christmas village, yan ang bihis Pasko ng Sumulong Park ngayon. Hitik sa kulay at liwanag ang paligid. Kaliwat ka ng display ng bahay at may higantes pa. Siyempre, dahil Winter Wonderland ang kanilang peg, may pa-polar bear, reindeer at penguin installations. Siyempre, pag namamasyal for the picture taking, di ba? Perfect spots ang mga yan para sa mga gustong mag-update ng profile picture sa social media. Pero baka nagtataka kayo, nasaan nga ba si Santa? Hayun no, nagpapalamig sa gitna ng park. Air-conditioned ito at balot pa ng puti. May snowman din kaya kuhang-kuha ang White Christmas. At ang sentro ng atraksyon, ito ang kanilang eco-friendly Christmas tree. 55 feet ang taas nito at gawa sa 13,000 plastic bottles. Kinolekta pa raw yan ang lungsod mula sa iba't ibang barangay. Pagpapamalas ito ng Yes to Green program ng Rizal Province sa nakalipas na 11 taon. Bukod sa Christmas tree rito sa Sumulong Park, pinailawan din ang Christmas tree sa City Mall ng Antipolo na binubuo naman ng 12,000 plastic bottles. At eto nga, nakikita nyo ulit, itong Christmas tree na ito talagang nagliliwanag at talagang kuhang-kuha ang Winter Wonderland nilang theme. Mayroong tayo nakikita Christmas elves sa mga bintana, kaya talagang feel na feel ang Pasko rito sa Antipolo City. And by the way, free ang entrance dito sa Christmas Village hanggang January. Kaya para sa mga naghahanap ng mala-white Christmas na experience nang hindi lumalayo, tayo na sa Antipolo. Balik sa inyo. Ganda dyan, Brian. Ayun, thank you. At maraming salamat, Brian Basa. Harap, di ba? Ang daming tao. Oo. Lunis pa. Paskong-Pasko na talaga ang Sabik na yung mga tao, no? Ramdam na ramdam. Ingatan mo yung kwintas mo, Brian, ha? Mga kapatid, 23 days na lang. Pasko na. At yan ang mga balita at impormasyon dapat nyo malaman sa araw na ito. Mga balita para sa may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.